Nagmo-movie night si Chokal. Dinner, breakfast, I don't know what to call this. Good morning. Pero inaasahan ko na sana makadami man lang kahit 25% dito sa programa kong ito at alam kong may isang pamilya akong matutulungan para makaangat yung buhay. Tawagin po sa social media si Vloggy Mary. Kilala niyo ba? Narinig niyo na siya? Yan. Noong lamang pong ilang weeks, 2 weeks ago ba yung ating Wonderland? Yes. 2 weeks ago, nag-conduct po siya ng Freelancers Wonderland. Pumunta dito yung mga iba pa pang mga gustong o mga nagtatry ng virtual assistant field ng freelancers, freelancing. Nagtry po kahit mga taga-ibang lugar, dinala dito sa atin. Thank you so much, Bokal. Gusto ko muna pong magpasalamat kasi we've been doing this for several months na. And hindi ko siguro magagawa na maabot kayo kung hindi dahil kay Bokal Binet. So, palakpakan ulit natin si Bokal. Okay. So, bago tayo magsimula, I want to ask muna, simulan natin dun sa sino dito ang may computer sa bahay? Siyempre, dapat pala may internet. Computer at internet. May computer ka nga, hindi ka naman nagpakabit ng internet. Teka, naligo ba tayong, alam kong malamig po ang panahon, naligo po ba lahat? Okay, itaas natin ng mas mataas pa. Yan. Ang guluhan nyo na lang kung kagaya ko kayo. Itaas pa. Okay. Perfect. Sino dito ang walang computer pero marunong gumamit? Walang computer, itaas. Don't be shy. Taas pa. Ito yung walang computer, marunong gumamit, ha? Okay, perfect. Sino dito ang hindi marunong mag-English? Ay, gusto ko to, wala nagtaas. Hindi marunong? Can you speak English, yes or no? Yes. A little. A little. Yeah. Lakasan nyo para maintindihan. Hindi kasi sinasurvey ko, gusto kong malaman kung ano, saan tayo magsisimula. O may bago tayong homework. Alam ko na. From this point onwards, nag-English. From this point onwards, kapag kakausapin nyo, hanggang matapos lang naman yung session, huwag kayo makilala. We can do it. Leila. So, simula, from this point onwards, pag magtatanong kayo sa katabi, wala akong pakialam kung yan ay chismis ng tungkol sa kapitbahay ng pinsan ng tiyahin nyo. It should be in English. Pagkakausapin niyo yung katabi niyo, syempre pag ako, okay lang magtagalog tayo, pero pagkatabi. Okay, goods? Okay. So, kunwari may dala kang kunwari, nag-CR ka. Tapos bigla may nag-text sa'yo sa Facebook. Syempre, gusto mo ikwento doon sa katabi mo. Paglapit mo ganyan, hey, you know what? Okay yun? Yes? Yes! Hay naman, mga gutom na ba itong mga... Yes? Yes! Love it for you. Hi everyone, my name is Mary Rose Lopez Ganzon. I am a freelancer. I work from home and I've been doing this for 16 years now. So, makakapagpag-graduate na po ako ng isang anak. Hopefully, sumunod yung bunso, 2 years na lang sa pagtatrabaho sa bahay. A lot of people, kapag naisip nila, kasi nung unang panahon, ito yung problema ko. Nung kasing maglipat kami dito sa Lucena, nung sabi kong work from home kami, ayaw kaming paupahin. Akala yung work from home, yung mga nagsasayaw sa, huy! No! No! Yung, hindi seryoso talaga. Babalikan ko talaga yung apartment na yun. Kasi ayaw ko paupahin kasi akala ganun yung trabaho ko. Yun yung talagang iniisip ng mga tao nun. Nung panahong yun, 2013, taga-Pleasant. Sinong bong taga-Pleasant? Sa Pleasantville, ayaw kami paupahin kasi akala pag work from home, it's either hindi totoo, illegal, ganyan. Yun lagi ha. Networking, power, ganyan. Akala ganon. Hindi po. Meron po talagang trabaho as virtual assistant, social media manager, Facebook ads, maraming posisyon na pwedeng gawin
ng sa bahay lang. Tanggalin na rin natin yung word sa bahay. Kasi akala nyo ba mas masarap ang buhay pag nasa bahay? No. Alam mo yung, ay, papasok ako, pupunta ako sa work, pupunta akong ganyan sa computer. Lakad. Madadaanan mo yung hugasin. Ah, maghuhugas muna ako. Ay, ang dumi ng basahan, nilalagay ko sa hamper. Ay, ang daming laban. Hindi lang ako freelancer, ako ay nanay din. Hindi lang ako freelancer, ako ay anak din. Hindi lang ako freelancer, ako ay kaibigan din. Hindi lang ako yung trabaho ko. On top of that, yung lahat ng ginagawa sa bahay, ako na rin. Maswerte nga ako, masipag yung asawa ko kung nagkataon, Diyos ko, Trudy. That is the end of it. So, ang kauna-unahan na gusto kong malaman is ganito. Sino dito yung nakarinig na ng tungkol sa virtual assistance? Itaas mo. Safe. Okay? So, let me ask. Anong alam mo tungkol sa virtual assistance? Yung mga natawag po, nag-on call po sa Calls? Opo. Perfect. Yung mga non-voice. Ano? Non-voice po. I love that. Okay, perfect. So, nagtatawag. Meron ding non-voice. Sino may call center experience? Call center. Taas pa. Come on. Don't be shy. 1, 2, 3. Ang call center, ang ginagawa nun, liligo, bihes, pasok sa opisina, merong isang station na naka-assign sa'yo. Pagkatapos, uupo ka doon, magsusuot ka ng headset, meron kang script, meron kang system, kakausapin mo yon. Hi, thank you so much for calling me, madam. My name is Mary. So, in between, masasanay ka na nagko-calls ng ganon. Mausisa mo, naglilinis ka na ng kuko habang nagko-calls. No! Gumaganon ka sa kausap mo. Ganon. Totoo, di ba? May kilala ka naglilinis, mami, ng kuko habang nagko-calls? Naku, mahina ang opisina nyo. May kilala ka naglilinis ng kuko habang nagko-calls? Marami. Sino pa yung dito may call center experience? O, ilan sa inyo nagpapa-order ng pasta? O, yes, ganun po mga call center. Ganun din kapag sa bahay ka nag-work. Ang tawag doon sa sinabi niya na nagseset ng appointment ay appointment setter. Ang sinasahod ng appointment setter is depende dun sa hawak na account. So, yung may BPO experience, depende sa account. Sino dito yung interesado na mag-work ng parang BPO, parang call center, pero nasa bahay? Taas yung kamay. Dagdagan ko yung question. Sino dito yung gustong magtrabaho ng parang BPO or call center na ang sahod ay $5 to $10 per hour? Opo, per hour. Nagulat siya. Tama po. Okay? Alright. Kung ang gusto nyong work ay kagaya nun, kailangan kayo ay mahasa sa English. English ba ang kwento? Kailangan English. Sabi ko sa inyo, kapag tabi ang kausap, kailangan in English. Basta, okay na magdaldalan kayo, basta in English, you know what? Hey, did you know? Social tayo. Okay, now, sino dito yung mahilig sa social media? Taas mo, don't be shy. Social media. Sino dito ang mahilig mag-post sa social media? Yes, my day stories. Did you guys know na yung ginagawa ninyo na pagpo-post, pagkikreate ng contents, pwede nyo siyang i-offer as a service bilang freelancer or virtual assistant? Ang tawag doon ay social media manager. Kapag gumaling kayo doon at kaya nyo nang manggawa ng strategy, pwede na kayong tawaging social media marketing specialist. Ang minimum na sinasahod nun sa isang kliyente, $1,500 per month. Kaya mong gawin yung trabaho mo ng 1 to 2 weeks. So that's just to give you an idea kung magkano yung pwede yung sahudin. However, nakadepende yan sa skills ninyo. Nakadepende sa kung paano nyong ipipresent yung sarili ninyo.
So, kung halimbawa kayo, kung wari sa interview mag-a-apply, ay, ayoko gumawa ng video recording, iya ako sa video. Pero sa TikTok, sayo-sayo ng di mo kakayanin, auntie. Pag ganon, kailangang mag-build kayo ng confidence. Siguro sa simula, mahihiya ka. Pero kung, imagine this, kung ikaw, wala kang tiwala sa sarili mo, paano magtitiwala yung ibang tao sa'yo? Gets? Cool. So, wala na ditong mahihiya. Sasayaw na tayo lahat sa social media. Gusto niya. Charot lang. Lahat ba may ganito? Yes? Goods? 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 Okay. Ito yung magiging handbook nyo. Simula ngayon, hanggang sa ma-receive ninyo yung email na isi-send sa inyo pagkatapos nitong event na to. Kailangan matapos nyo to ha. Kasi, after nung event, makaka-receive kayo ng email. Pagkatapos, isasabihin nun, kailangan nyo mag-fill out ng form. And dito pa lang, masisimulan na kagad kung kaya nyo yung work. Hindi ako nangangako na lahat kayo magkakaroon ng kliyente. Pero ang kaya kong ipangako ay i-guide ko kayo hanggang sa huli. Huwag namang mapaagap naman ako, di ba? Pero hindi pa naman siguro. Confident naman akong healthy ang auntie nyo. Pero di ba, i-guide ko kayo. Kailangan lang may sariling palo. Kasi ang problema ngayon, I think masyadong na baby ang mga tao. Sanay tayo ng, step 1, punta sa kanan. Step 2, punta sa kaliwa. Step 3, ikembot mo ng onte, ganyan. Nasanay tayo ng ganun eh. 'Di ba? Hindi na ngayon ganon dito. Halimbawa, tinanong ko, anong latest na trending na balita ngayon sa social media? Barbie shoe. Sino? Barbie shoe. Si Barbie Shoe. Sino dito hindi nakabalita nung kay Barbie Shoe? Alam ko yung sinasabi niyo, wag yun. Sige, kung nga rin yun. At ano yung sinasabi ng iba? Pakilaksan? Andy Eigenman. May hindi pa ba nakakaalam ng tungkol kay Andy Eigenman? Example lang to ha, Diyos ko sinasabi ko sa inyo, napakainit ng balita. Meron ba ditong hindi nakakaalam nung kay Andy Eigenman? Wala? Alam mo din? Hindi. Ayan, ito yung magandang example. Kung siya, hindi niya alam kung ano yung issue tungkol kay Andy Eigenman, what do you think yung first step mo para malaman yon? Kailangan maging aware sa social media. Kailangan maging aware sa social media. Saan ka unang pupunta? YouTube, Facebook. YouTube and Facebook. Tapos, magta-type ka ng search. Gusto ko yon. Saka naman, doon ka una pupunta lang. Namang mag-type ka kagad, wala ka search. Pagkatapos, isi-search mo si? Andy Eigenman at saka si Philmar. Oh. Issue. Ayan. Diba? Perfect. Andy, yun. At saka si Philmar, issue. Gusto ko yon, may keywords. Diba? Ngayon, halimbawa, ito yung mga kasama ko, magsasalita kayo dito mamaya, girls. May kasama ako, ang tawag sa amin is Lucena Ladies, lahat kami work from home. So mamaya papakilala ko sila. Kapag may hindi ka alam, pupunta ka sa platform, i-click mo yung search, hahanapin mo yung keyword. Bakit kayo naiwas? Naglalakad lang naman ako para mapalapit sa inyo. Gusto ko medyo maging close. Close tayo, huy. Thank you, kuya. Dahil ko pa nag-gown. Halimbawa, nag-post ako, hanggang sa'yo talaga, ate, sorry, I did my best. But my best isn't good enough. Halimbawa, nag-post ako, naghahanap ako ng ESL teacher. Gusto mong malaman kung ano yung ESL teacher. Saan ka unang pupunta? Google. Love it. Pagkatapos, Search. I love it. Gusto ko yung hindi nakakalimutan yung step na yon. And then, ang isa-search mo ay? ESL teacher. ESL teacher. Laging ganun ang gagawin natin, ha? Hindi yung halimbawa, may hindi ka naiintindihan, ang gagawin mo kagad, pupunta ka doon sa kapitbahay niyo, magtatanong ka kagad kung ano. Halimbawa lang naman, pumunta ka pa sa kabilang baryo dahil na alam mo nandun yung matalino mong tropa. Para lang hanapin kung, ano yung ESL? Kailangan, dito pa lang, nagkakasundo na tayo na pag may hindi naiintindihan. Halimbawa,
sinabi kong, open your Google Calendar. Halimbawa lang di pupunta ka pa sa kapitbahay nyo. Ano yung Google Calendar? Wala nang ganun Clear tayo sa rule number 1. Pag may hindi naiintindihan, you go to Google, you click the search, and then you use the keyword. Huwag kakalimutang i-click yung search. Napaka-importante. Okay. So ano nga ba yung virtual assistant? Napakahaba nung tinype ko dito, tapos napakaliit nung font na ginamit ko. Hindi ko rin alam kung bakit. I'm sorry na in advance. Pero, eto na lang, para hindi nyo nabasahin yan. Sakit din sa ulo Naiintindihan ko pinagdadaanan nyo. It's a tie. Ang virtual assistant, ang liit, diba girls? Ang virtual assistant, imagine ninyo kayo ay secretary. Work, type, admin, office work. Pero, yung boss nyo, una sa lahat, hindi nyo na siya tatawagin ng boss. Ang tawag na sa kanya ay first name. Halimbawa, example lang to Ang naging client nyo, ang pangalan ay Michael. So, ang tawag nyo na sa kanya, hindi boss. Ang tawag nyo, hey Mike. Gusto nyo yun? Hey Mike, what's up? And yes, that's okay. First name basis, walang ma'am, walang sir. Pag meron sa inyo nag-submit talaga ng one-on-one sa akin, tapos ang tawag sa akin ay ma'am or sir, talaga namang hahatawin ko kayo ng anong usapan natin? Walang ma'am or sir doon. Imagine din natin si Mike, ang height ay 6'1". Siya ay 30, layo nang narating na imagination mo. Hindi ko kinaya. Sige, pagbibigyan ko kayo. 6'1", siya ay 28 years old. May lahi siyang Latino. Yes, papi. Gusto niyo? Hindi ako prepared sa yon. Siya ay may lahing Latino. Pagka mag-uusap kayo, naka-on ang camera. So, kailangan, in-imagine nila yung tsura ni Mike. Kaya niyo yan, B. Ako minsan di ko rin kinakaya, but well. Mamaya, pakita ko sa inyo yung picture. Okay. So, pag on ng camera, instead of yung inyong boss ay kaharap ninyo, nagbibigay sa inyo ng instruction kung anong gagawin, si Mike ay online nyo lang nakakausap. Yun ang trabaho ng virtual assistant. Very straightforward. Pag tinanong na lang, actually, pag may nagtatanong sa akin, anong work nyo? Secretary. Nasa New York yung client ko. Ganyan na lang. Tapos, kunwari nagtanong sila, magkano sahod mo? Sapat lang. Sakto lang. Like here. Huwag na natin ipakomplika ang buhay kasi pag sinabi mo, I do operations management, I specialize in digital marketing, GTM strategy yung ginagawa ko, di ba? Hindi nyo rin naintindihan. O paano nyo ipapaliwanag lalo yun sa taong hindi pa naiintindihan kung ano virtual assistant? But a virtual assistant is somebody who helps somebody else run their business. Hindi na kayo task taker, kayo ay partner na sa business. Yun yung difference niya. Lumalaki yung negosyo ng client nyo, lumalaki din ang bonus. Love it? Okay. Basic computer skills nilagay ko dito, but if you guys feel like hindi nyo na kailangan to, that is okay. If wala kayong computer, okay lang yan. Pero ang kauna-unahang kailangan talaga ninyong asikasuhin is magka-computer at magka-internet. Kung wala pa ngayon, inuulit ko, okay lang yan. Simulan natin sa pag-aaral. Kasi hindi ko pwedeng isuggest sa inyo na mag-home credit kayo nang walang kasiguruhan. May pangalan. Alam mo, hihingi na talaga ako ng affiliate na home credit. Hindi ko sinasabing umutang na kayo. However, yung iba, depende rin talaga sa kung gaano katapang eh. Kasi ang dami kong kilala, lakas ng loob mangutang, di naman ng pambayad. So, nasa sa inyo yan. Pero para maging virtual assistant, pag magsisimula na talaga kayo, kailangan may computer kayo. Pagdating dun sa specs, yung kailangan na, yung required na specs, yung may mga computer na kung ano yung meron kayo, dun muna kayo magsimula.
Pero kapag nandun na tayo sa training, tandaan ninyo, pag nag-open kayo ng 138 tabs at hindi na kinakaya, dari sa sign. Kailangan na mag-upgrade. Hindi ko sinasabi mag-home credit ulit kayo para mag-upgrade, ha? Unti-unti lang, step by step. Kasi hindi pwedeng halimbawa, nandito kayo ngayon, umattend kayo ng training bukas, tapos kinabukasan, freelancer na kayo. Tigilan na rin natin ang panghahype ng freelancing or virtual assistant. Sino nakarinig ng 6 digits ang kinikita? 6 digits po ang bills namin. Hindi po pwede talagang bumabado. Bills po talaga namin yon. Yes. Tanungin nyo kung ilang oras ang tulog. Yun, mas importante yon. And, posting to brag, not to inspire. 13 hours ang tulog ko kahapon. That is amazing. So, yun yung importante ha. Magsisimula kayo sa first step. Okay. Next. Sinabi din dito sa ating leaflet na maliit ang sulat. Bayan nyo, bibigyan ko naman kayo ng The very first step is for you to set up your home office. Pero, just a heads up guys, bilang freelancer or virtual assistant, you can work from anywhere. May mga tao na preferred nilang desktop. Ako bilang kaladkaring kaibigan, kailangan sa akin laptop. And dumadating din talaga sa point na yung work ko, kaya kong gawin sa phone or sa iPad. Pero, it takes time. It takes time ha. Hindi siya yung instant. Mahirap din makahanap ng client. So, kailangan talaga malakas ang loob mo. Tsaka, kailangan meron ka ng 3 bagay. Sino dito? Yung meron ng emergency fund. Ayan, ganda ng tawag. Emergency fund, mabubuhay kahit walang trabaho ng 1 taon. 6 na buwan. Pabila, okay, meron dito. 6 na, taasan nyo kasi. Mabubuhay na 3 buwan. Wait lang sis, dadating tayo dyan. Sino yung, sige, 1 buwan. 1 buwan, mabubuhay ng 1 buwan. Ayan, okay? Okay? Goods, 1 buwan. Okay, laban. Okay? Para tayo nagpapatupada. Sino yung mabubuhay hanggang sa kasunod na sahod? Taas eh. Yeah, sahod. Oh. Send loan na daw dito. Kailangan number 1, bago nyo bitawan kung ano yung source of income nyo ngayon, kayo ay meron na daw dapat 6 months to 1 year na emergency fund. Ang emergency fund ko naglalakad, lumabas. Yun yung strong support system. Bubuhay tayo, honey. Huwag kayong magre-resign. So whether nagwo-work kayo sa corporate, whether ayaw nyo na sa boss nyo, chismosa yung mga ka-office mate nyo, walang kakwenta-kwenta yung kahit ni animong yung naglilinis ng hall ninyo, hindi mo maasahan, huwag ka pa din magre-resign. Nakarelate si auntie. Hindi ko na-isa-isahin ko alin doon, ha? Huwag munang magre-resign. Kasi ang problem is, a lot of people, when they hear about, freelancing, mag-earn ka daw ng 6 digits. A fam daw na agwapong client, resign si auntie, bakla ka? Wala ka pang sahod. Nag-immediate, hindi instant ang pagkuha ng clients, ha? Huwag kayong magre-resign, utang na loob, maawa kayo sa mga magulang nyo na uutangan natin pagdating ng panahon dahil wala ng bigas. Kailangan, ready muna tayo. And when I say ready, so meron ng computer, meron ng internet, meron ng knowledge, nakapaggawa na ng resume, nakapaggawa na ng cover letter, ng portfolio, lahat yun ituturo naman namin sa inyo sa training. Bukod doon, kapag meron na kayong kliyente, eto yung kailangang number 2 meron kayo, insurance. Kasi syempre, bigyan ko kayo ng example, pag tumanda na tayo, pagka gusto nyo na mag-retire, ganyan, halimbawa, kunwari lang, kailangan ko na ng mag-aalaga sa bed. Syempre, gusto ko mag-aalaga sa akin yung matangkad. Chinito. May requirement standards. Chinito. Diba? Kailangan medyo may muscle ng onti, kasi pag walang abs, paano ko bubuhatin? What more, liguan, diba? Hindi ko ma-afford yung wala akong insurance. Tsaka hindi, syempre, manicure, pedicure, foot spa, eyelash extensions, kulay ng hair. Yung mga ganyang bagay, bukod doon sa maintenance na gamot, gusto ko sana, ayoko nang iaasa pa sa anak ko. Ayoko sana nang iaasa pa yun. So may insurance dapat. Yung wala pang insurance, nagbebenta po ako, charot. Check yung page, may gano'n eh, no? Check yung page 101, nandun lang yung contact info. Charot lang. So maghanap kayo ng insurance pag meron ng work. And then third would be
kailangan may lakas na ng loob. Pinakang importante, and I'm not gonna get tired of reminding each and every one of you na ang pinakang importante, kahit hindi ka ganun kagaling mag-English, kung makapal ang mukha mo makipag-usap sa client, ikaw ang pipiliin. I have seen that happen multiple times kasi I own a VA agency and iba ang epekto, nagugulat ako. Kasi pag Pinoy tayo, masyado tayong mali grammar ni auntie. Ano daw? I didn't saw that. Ha? Pero girl, pag dineliver ng tama, ine-elbow talaga ng malakas ng loob. Ine-elbow ng malakas ng loob yung magaling. Ang pinakang panlaban ninyo is lakas ng loob, practice, and I want you to believe in yourself because if you don't believe in yourself, no one else will. So gusto ko makapagpasok sa training, kailangan, pag Tagalusena talaga yung address nung kasama sa VIP, tapos hindi makapalang mukha, sinasabi ko sa inyo, hahambalusin ko kayo nito. Ibabalik ko kayo dito sa Kalilayan Hall. Ibalik to sa Kalilayan Hall, step 1. Okay. Creating a productive work environment. Kaya ba natin? Pwede bang tumayo ang lahat? Oo. Napanood nyo na to, no? Eto na yon. Yung walang insurance, punta po muna dito sa charot lang. Okay, let's do this. Let's count 1 to 4. Lakasan, kailangan malakas. Yung count nito, kailangan maririnig nun. 1 to 4. Start. 1, 2, 3, 4. Ikaw muna magsasimula. Ano pa mo? Okay. Instruction. Joanna. Instruction. Everyone, masyado malakas. Nandito po tayo sa sanggol. Ready? 6 pa rin. Umalis ka. Ito mga leaders na, ito mga very coaches. Ready? Nangahawi ng mic. Sorry. Bugs. Ready? Go! Test. Meron talagang may mic talaga, may certain mic, Test. Test. Kaya. Nakakain na bang lahat? Goods? Nabusog ba? Balita ko masarap yung sandwich. Was it true? Matanong ang supplier. I like it. Okay. So, habang nakain, nagsi-CR yung iba, very, very quick. Tingnan natin. Ano ba yung ginawa natin? Number 1, nagtanong kayo ng information ng iba, isinulat nyo or inilagay nyo, dinocument nyo. Tama? That is part of administrative task. Imagine yourself doing the same thing. Kinukuha yung information ng taong hindi mo naman kakilala, itinatype mo lang sa computer. Cool? So that is administrative task. Second, meron kayong nagbigay ng instruction and you ask questions. You ask specific questions. Asking the right questions is another key para maging virtual assistant. Kasi pagpasok mo naman doon, gaman naman pagpasok mo sa opisina, eto na to. Ito na yung gagawin ko. Siyempre, you would ask. Kailangan may training. So, most clients, pagpasok nyo, meron talagang training. Pero hindi pwede na papasok kayo doon na, may training naman, pwede na ako dyan. No. Anong gagawin natin pag may hindi alam? Search, platform, Google, YouTube, Facebook, TikTok. I-click yung search, ilalagay yung keyword. Cool? So, you ask questions, you research, you input, that is virtual assistance. Pero, nagiging complicated siya kapag meron ng kayong client talaga. Madali siyang isipin, mahirap siyang gawin. Say hello to the vlog. Okay. Hello vlog, welcome to my guys. Okay. Now, di ba kanina nakita ko, meron kayong iba't ibang strategy on how you're going to execute. May iba't ibang strategy. Yung iba, 1 buong pulong. Yung iba, nag-isa-isa. Yung iba, nagpila. Yung meron tayo doon, si Joanna kasi is... Joanna nga ba? May E nga ba? Sino si Joanna?
Si Jonah, operations manager kasi siya. So, meron siyang team na hinahandle. Kita ko talaga, umiikot si auntie mo. Impact. Tapos may groupings. Tapos may subgroupings pa doon sa subgroupings. At yung subgroupings niya, may group pa. Gusto niyo yun? And that is actually part of the process. Kailangan iisa-isahin mo. Sino yung may skills na ganito? Sino yung may skills na ganito? Ano yung kailangan mong malaman? Now, speaking of Joanna, hindi ko kilala kung sino yun. Allow me to introduce first yung mga naging leaders kanina. Let's start with Joanna. Sino si Joanna? Kanina pa, talagang isang oras ako nagtatawag ng Joanna. Okay. Let me introduce Joanna. Tell me your name. Okay na yan. Sige. Ayan. So, I get that a lot, actually. Joanna. Diba? But my real name is Jonah. Okay, hello po. Jonah po. I am an operations manager. I actually handle CyberTalk Tutorial PH. So, based from the word tutorial, we do ESL teaching. Okay, so, I think alam naman ng some of you, and I heard na meron talaga dito mga ESL teachers. But have you heard? Our company offers $4 per hour. Ay! Auntie, mag-change na ako ng ano. Mag-change na ako ng charot. Hindi, kasi merong mas malaki yung rate for ESL teaching. Okay? So kahit ESL teachers, sabi, ESL teacher lang, no. Okay, diba? Kasi Wait. merong mas... Sandali, hold on tight. Naluloka ako dun sa mga lang na yun kasi hindi, victim din ako niyang, meron po ba kayong data entry lang? I'm like, sana makita niyo kung ano yung data entry na sinasabi. Di mga Excel 10? 10 bukas, tapos mag-pivot ka pa, auntie, no. Always show up, okay? Kahit ano naman yung mangyari, show up. Kung may hardships, learn to go with the flow. Yan, gusto ko. Paano? Go with the flow. Ayan, alam niyo na. Joanna na itatawag ko sa'yo. Where is my winning team? Power! Okay, good morning po sa inyo. Good morning pa ba? Okay. Good morning. I'm Claude sa Facebook. Pero a lot of people know me as Claudia. I've been using that name, that nickname for like almost 16 years when I started ESL. So, nag-start din po ako sa ESL. Parang ako yung nag-start sa Manila sa mga parang Korean. So, part ako ng one of the pioneer companies sa Mandaluyong pa kami noon. Yon, Mandaluyong, tapos company hopping. Totoo yan, totoo. Sa mga ESL teachers dito, sino po mga ESL teachers? Mga ESL. Ayan. Mabuhay ang ESL. Kasi sa totoo lang, pag nag-ESL ka, di ka na mawawalan trabaho. Totoo. Ang daming ESL companies. Very well trained pati ang mga ESL. Yes. Pag nag-press virtual assistant, pag hi! Hello pala, alam mo na. Para ka, nag-hi pa lang ang kliyente, nakapag-introduce ka na. Nakapagkwento ka na. So, ang ginagawa ko po ngayon, katulad ni Jonah, I also have a team na I manage. We are connected with companies from Korea, from Vietnam, from China, meron ding Japanese, yon. So I started 2009. Pareho. Yes, it's a tie. Yes. So 2009 nag-start ako ng ESL. Sa Manila yon. Ngayon, ang niche ko, nagfo-focus ako sa copywriting and email management. Meron ding ad design. Ang dami na, no? Nanganak. So step 1, mabuntis. Yes. Step 2 is ESL. Ganon. Dapat nabubuntis. Pwede lang ma-miss yung pagbubuntis mo kasi... Ay, pwedeng skip. Okay. So, you can skip the ads. Ay, huwag. Doon na mo monetize. Yeah. Sa team namin, ako lang ang Pinoy. Oo. Pero maliit lang naman yung team namin.
Ang tawag dito, ang mga Canadians, very polite. Yun talaga masasabi ko, very, very polite. Ang sarap nilang katrabaho. At saka, masarap patrabaho. Katrabaho lamang, copywriting. So when you do copywriting, you write copies. Copies ay yung mga, you write copies. Okay. You write copies. Totoo yan. Ang tawag kasi yung mga kinakaption nyo, yung mga sinusulat nyo sa mga posts nyo, those are copies. But then, ang copywriting, you write copies that sell. Yung ganon. Yung parang, kumbaga binibenta nyo. Pag halimbawa, nag-post kayo sa Facebook, tapos ang naka-ano lang is emoji. Smiley, okay lang naman yun. Kung doon tayo mag-start, ako din ganun eh. Hindi ko nga alam yun dati. But then, meron kasing mga copies that sell. Yung parang mga clickbait. Alam mo yun? Kasi when they click sa post nyo, and then when they engage and you engage, that's the time, that's the start na yung post nyo, yung content nyo, yes, magkakaroon ng maraming likes, may engagement. Meron ba dito, kung wala may isang sentence sa caption, tapos pinipindot nyo yung read more, pinipindot nyo, ayan, alam nyo na. Pero ang dami na kasi, depende rin sa mga kliyente nyo. Sabi ko nga kanina, gusto ko mag-start na mag-VA, tapos nag-uusap-usap kami, VA na yung ginagawa mo, sabi sa akin. Nakakal ko siya, kasi sabi niya, gusto ko maging lead. Ano ginagawa mo? Sure ba kayo? Yan. Hindi lang talaga, mas specific kasi niya, kasi copywriting na siya. So, ilang digits ang earning? huwag na po, may kilala sa akin dito. Hi, Jet! Thank you. Thank you po. Gloria, si Bots. And then ito, proud ako may pakilala ng kasunod. Because this person was once in your seat. Yes. Dati, nandyan siya, curious. Ano ba yung virtual assistant? And now, after napakahabang panahon talaga dahil, she's now a freelancer as well. And taga dito rin siya sa Lucena, so baka nakatrabaho nyo na siya. This is Flor. We call her Flor, haba ng pangalan niya. Parang ako, Mary Rosemary. yung mic ko po, hello. Ay. Sorry na. Hello guys. Pabebe to. Hello. This is ito yung nag-work sa aking introduction. Hello, my name is Flor Jeline Tipolet, but you can call me Flor. Prior from working from home, this is one of the introduction na binigay tinuro ni Coach Mary na inaral ko to the bones. So, prior nga to working from home, I worked in a private institution, which is a bank. So, I was working... Ay, gusto ko patalikod nung magwawaling tayo. Hindi, ito na. So, yan. So, galing akong bangko. Actually, nag-spark yung shift sa career ko is nung nag-hit si pandemic. Kasi, sinong nag-work sa bank? Aminin nyo, pag nasa bangko ka, priority tayo ng pandemic. Kahit sagana ang COVID, tayo ay nasa frontline. Frontliners ang bangko. Kaya, nag-shift ako. First, nakilala ko si Coach Mary is with Coach Mia. Si Coach Mia ang nag-introduce, pinapanood ko lang siya, but then, nag-live si Coach Mia with Coach Mary, Coach Ben. Yes. Mia Juan, MJ Juan, TikTok. Yeah. Pulang yung TikTok namin, bilisan nyo. Mia, pakitingnan na yung mga pangalan na rin. Yes, siya yung... Follow, Executive Virtual Assistant. Yes. Bigyan natin sila naman, siguruhin nyo siguro. Mia Juan. Tatawagan ko talaga siya, pinag-follow kasi siya. Mia Juan. Mia Juan. Yes, M-I-A-J-U-A-N. Executive Virtual Assistant. Pwede nyo rin i-google, tapos makikita nyo siya. Oo. Magandang babae. One of the... Yes.
Mukhang alta. Coach. Mukhang alta. Mukhang alta, mukhang maldita siya yun. Mia Juan, Executive Virtual Assistant. See here, patingin ka. Yan. 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 Siya nga. Yan. Siya ang nag-iisang Mia Juan. Okay. So, nung nakilala ko si Coach Mia Juan, nag-live si Coach. Sabi niya, mag-follow daw tayo kay Vloggy Mary. Natuto tayo. Sabi, may tutorial si Coach Mary. Then she introduced the top VIP. Ako ang kauna-unahan. Nag-sign in ako. From 2021, 2022, consistent tayo hanggang magkatrabaho. So, in other words, stalker ako ni Coach Mary. Stalker ako niya. Okay, wait. So, yon, top VIP ako since 2021. First introduction, January 2021. Actually, 2020, oo. Actually, 2020 siya, December. Pero, December pa lang nag-aano na kami. Kami yung mga overthinker ni Coach Mary. So, back to my journey as a VA. So, nasa corporate tayo. Then, we hit a snag. Para pakiramdam ko, stuck ako. I applied. Ang application, guys, hindi kayo mag-a-apply sa isa lang. You have to apply everywhere. So, you have to optimize LinkedIn, Upwork, Facebook, lahat para makahit kayo ng opportunity nyo. So, currently, I am with an agency and I am a reconciler. So, I use my experience in the bank to my advantage. Yun lagi naman ang advantage natin, which is yung experience natin previously. But we don't stop learning. Always learn. Upskill yourself para hindi kayo mai-stuck sa isang routine na parang pakiramdam mo, ito na lang ba ako? Masakit. Tapos babalik kayo sa corporate. Actually, dun sa span ng 3 years na yon, 2 beses akong nag-try mag-resign na mag-shift sa freelancing. And it didn't work. Because I don't have a backup plan. Yun yung kailangan nyo na natutunan ko kay Coach. Sabi niya, kung may plan A, dapat may B hanggang Z. Thank you, Lord. Yes. Okay. So, nagkaroon pa lalo ng idea. Sa freelancing, ang unang-una mo nga alamin is kung anong service ang kaya mong gawin. Pasimplihin muna natin to. Kasi meron ako 1,001 na list ng pwede mong i-offer na service. But for today, I want you to think about this. Sa 5 bagay na sasabihin ko, ano ang kaya mong gawin sa computer? Administrative, creative, tech, support, sales. Sino ang kayang administrative? Okay? Pakisulat, baka makalimutan nyo. Mamaya magtatanong sa akin sa Facebook page. I-follow nyo nga pala, halimbawa naman, Vloggy Mary. Pasuyo na. I-promote yung mga kaibigan ko, tapos masakit pala kayo hindi nakafollow, mag-shoota. Okay, actually parang nandito siya. Para pagtanong ko sa inyo, pag-email ko, alam ko kagad kung saan kayo ikakamada. I like it pagka taga Quezon ng kausap ko kasi naiimig ko siya. Kasi nanggaling ako sa Cebu, tapos nakaganon silang lahat sa akin, ha? Oo, talaga nakaganon. Hindi nila naiintindihan. Okay. Sino dito ang creative? Graphics design. Okay? Goods? So, i-add nyo yan, ha? Susulat nyo. Creatives. Sino dito ang mahilig sa technology? IT. Sino dito ang may experience sa customer support? Customer support. When I say customer support, guys, hindi lang ibig sabihin like BPO, hindi lang kung wari, nagtrabaho kayo sa say information. Tinutulungan nyo yung mga customer, clients, hospitals, patients. Meron ba nurses dito? Nurses or nursing graduate? Wala, sayang. Pinakamababa talaga ng healthcare VA, $7 per hour. What if mag-shift tayo? Ay, charot lang. Parang tama yung nanay ko nung sinabi niya mag-nurse na lang ako. Walang healthcare? Okay, so that's healthcare. That's another platform na pwedeng i-explore.
So, administrative, creative, tech, sino dito ang may support, and then sales. Sales. Okay. So, isusulat niyo yan administrative, creative, tech, support, and sales. Para pag-email ko sa inyo at tinanong ko kayo, kuwari sa meeting, anong service ang i-offer mo? Marunong po ako sa administrative and marunong po ako sa support. Para mas madali. Okay? Cool? Alright. Now, pagpasok nyo kasi, lalo na ngayon, nag-search kayo ng mga tao sa cellphone ninyo that's related to virtual assistance or freelancing. Mapapansin ninyo, palagi na kayong may dadaan na sa feed ninyo, madalas na tungkol sa virtual assistance. And a lot of content creators, they would say, hindi, find your niche. Kailangan alam mo yung niche nyo, wag nyo munang isipin yun. Ang ibig sabihin ng niche is specialization. And obviously, kung magsisimula pa lang tayo, wala pa kayong specialization. Pero that is the goal. To find the one. The one client, the one service, the one niche. And andito ang team namin. Ayan. Andito ang team namin para tulungan kayo. But I want you to first think about, do I really want this? Just like that. It's already a Monday. Hindi ko masyadong naramdaman yung weekend. But it's 6 a.m. I am just about to put my laptop back to my office. And I'm not even sure what I want to do. I'm trying to contact Ada Spa if they have an opening this morning. I could probably get could probably get a massage, but hindi sila nagre-reply, so I'm not even sure. I know that they're open 24/7, but for the most part you need to have like reservations, and I've been sleeping like since yesterday. So, I'm sorry, nagising kita, love, sorry. So, after shift on Saturday, I slept. I even missed a lot of my appointments because I just slept the whole day. And then, I woke up around 10 or 11-ish. Tapos, pagising ko, dire-diretso na akong like kung ano-anong ginagawa, tasks, side hustle tasks. And then, nag-ready na ako for my 8 a.m. talk. We're out of the house at exactly 7:15. We're at McDonald's at 7:25, eating, ordering coffee for everybody. Like, yung and I had my talk. Tapos, after the talk, we ate with the whole team ni Bukal Vinet. And then, I was really sleepy na. But we had to pick up my sister-in-law. So, I asked Papski to just drop me off so we can still spend more time kasi my brother-in-law was hospitalized. And I know for a fact that if sumama pa ako doon, magmamadali lang umuwi kasi nga antok na ako. So, I asked him to drop me off. And I slept until I think mga around 11 ako nagising. And then at 11, gigising tutulog na ako until now. And it is almost 7:30 in the morning. I know kailangan ko nang matulog, pero hindi na ako makatulog kasi sobrang dami ko nang tulog. So now, I'm kind of considering if I should edit the vlog from yesterday. I'm not sure. Maybe I will. Maybe I'll do a little housekeeping again. This week's goal is to clean my digital
general cleaning, so to speak. Yeah, let me do that.